Tama ba yan? Amen. Sabi sa ating oras eh. Hello. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, aabot tayo ng Pasko. Ang grabe mo ito. Ito lang, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Ganun talaga yun, no? Ganun talaga buhay ng tao. Kaya nga sa music ministry, meron kami kasama yung taga-Malabon, nagigita. O kahapon wala na siya. Ewan ko kilala yung brother Ronel. So, nung one time lang, dapat kasama namin yung brother Waldi sa kita. Wala na siya. Kapag kapatid niya ni Sister Rona, kailangan Sister Rona. Siyempre hindi. Hindi dyan sa music ministry po yun, nagigitara ko sa Malabon. Last time ko pupunta doon, nakita ko pa siya nagigitara. Well, hindi natin alam, ang buhay ng tao. Amen? Minsan nandyan, minsan wala. Tinan mo yung katabi mo, nandyan ba siya? Tapos susunod na ligo kaya, nandyan pa yan. Amen doon, tapos ng amen. Nahihirap na, di ba po? Amen? God created time. Amen? But then again, sa Griego po, ang time, dalawang ibig sabihin, ginagamit ng Griego. Na Greek, yung time, dalawang ibig sabihin. It's either the word time can be the name, can be Chronos, sabi Chronos, Chronos. or Kairos. Kairos. Pag sinabing Chronos, ito yung time na, manari, pag tinanong kayo, anong oras na? 8:05, di ba? Yun yung Chronos or chronological. Doon yung word na ko, yung word na chronological, chronology tuloy. yung pagkakasunod-sunod. Amen? Pag sinabi naman natin Kairos, pakisabi Kairos. Kairos. Ito naman yung quality time. Pakisabi quality time. Quality time. For example, kasama mo yung pamilya mo, time with the family. Ito yung tinatawag natin Kairos. Yun, Kairos. And ito rin yung tinasawag nating quality time with God. Amen? So meaning to say, kapag binasa natin yung Bible minsan, pag napakit yung time, ang gusto ng Panginoon is more of the Kairos. Pakisabi Kairos. Kairos. More of the quality time with God. Kagaya nito, this is quality time. Amen? Instead na nasa bahay kayo, nakahiga, natutulog, kasi natutulog mo na eh. Hindi mo yung katabi mo, baka natutulog na. Kasi pa. Anyway, kung natutulog, okay lang po, pinapabayaan po natin yan dito. Kasi ang paniwala po natin, nagpa-practice na yan. Practice na. So, yan nyo lang. Titigan nyo lang kung pinatulog. Sabihin mo, ganyan pala itsura mo, no? Ngayon alam ko na. Anyway, Kumusta na siya? Tinutulog tayo ng Panginoon na mag-antay. Okay na. Amen? Amen. Though ang Panginoon, wala siyang pakialam sa oras eh. Alam niyo yan? Wala siyang pakialam sa kung ilang years ka. Wala siya eh. Kasi boundless, wala eh. Wala siyang ganun, hindi mo siya pwedeng orasan. Actually, ang Diyos, gusto niyang mawala tayo lahat ngayon. Pwede wala. Pag tinakda na yan ang magunaw, ang mundo ngayon, magugunaw. Wala siya yung time na, okay, gugunawin ko sa year 2030. Wala. Hindi natin naalam, di ba? Sa Bible naman yun, kahit nga yung anak, hindi daw alam, di ba? Meaning to say, ang importante sa Panginoon, yung oras na binibigay po natin sa Kanya. Yung oras na natawag natin ng Kairos. But then again, ito basahin po natin. Pakibasa po. They shall run, and not be weary. But they that wait, no, yung mga naghihintay sa Panginoon, they shall renew their strength. Ang ganda nun. Kasi yung paghihintay minsan, ginamit ng Panginoon. Kasi yung mga agil pala, meron sila mga oras na pupunta sila sa mga tok-tok ng bundok. Kaya di ba matataas ang lipad nila? Tapos bigla sila mawawala. Pupunta sila sa mga tok-tok ng bundok. Yung parang mga halos walang makakapunta sa kanilang mga tao. Ano ginagawa nila gano'n doon, pagdating doon? Di ba meron sila yung mga feathers? Naglalagas kasi yung mga feathers nila. Kapag naglalagas, nandun sila sa tuktok ng bundok, nagpapahinga sila.
Amen? Kapag naglagas yun, siyempre papalitan yun. Papalitan yun, tapos lilipat na naman sila. Meaning kasi itong mga eagles, there's a point in their lives na nagpapahinga talaga sila. And they rest. No? At habang sila naghihintay, ano nila ulit yung kanilang mga pakpak. So, ganoon din ang tao. Ang tinutukoy ng Panginoon dito is, kailangan din po katulad ng mga agila. Tinumay katabi mo, mga agila ba? Mga upod o mga ano. Di ba? Katulad ng mga agila, kailangan magpapahinga ka rin. Amen? And during the time na may hinihintay ka, kailangan you wait with God, no? Kasama ang Panginoon. Alam niyo, sa mga panalangin natin, minsan, sino dito yung nanalangin or sino dito ba yung may mahinihintay pa sa buhay? O may pinagdadasal sa buhay niya? Sino? Yung, like for example, kagalingan. Ganun ba? Ay, yung type 2 diabetes, di ba? Alam mo, pag hindi nawawala yung diabetes mo, kasi type mo eh. Kasi mo yung type. Kasi mo yung type niya yan. Type 2 mo pa times 2. type, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, kung may hinihintay na tayo sa buhay, may pinagdadasal tayo sa buhay, importante yung faith po natin sa Panginoon. Sabi nga, there are two kinds of faith, the delivering faith and the sustaining faith. Okay, sabi delivering. Delivering. Okay, sabi sustaining. Sustaining. Differentiate natin yung dalawa. Yung delivering faith, ang ibig sabihin nito, yung paniniwala mo na, for example, may pinagdadasal ka kay Lord. Tapos si Lord ngayon, ibibigay sa iyo right there and then. Nag-gets niyo? For example, gusto niyo kagalingan. Meron kayong sakit. Tapos pinagdasal niyo, kinabukasan, okay na kayo agad. That's what you call delivering faith. Ang bilis. Tapos gusto niyo, kanyari, meron kayong utang, malaking utang nyo, tapos bigla na lang tatama kayo sa loto. Sa pader. Diba? Sa mga bigla na lang may magbabayad sa inyo na nakalimutan nyo na. Tapos magkakapera kayo. Tinatawag natin delivering faith. But then again, meron din tinatawag na sustaining faith. Pag sa ating sustaining faith, dito naman medyo nagkakasubukan. Kasi minsan, hindi mo alam kung kailan. Dasal ka ng dasal. Lord, kailan po ba? Dito nagkakasubukan. Tinitingnan ng Panginoon yung faith mo kung hanggang saan. Kaya nga sustaining. So, yun na natin. No? Hindi natin alam. But then again, napaka-importante yung paghihintay. Yung paghihintay. Kasi kung hindi yung naghintay yung mga biblical figures sa Bible, maaaring hindi sila naisama dito sa Bible. Katulad ni Abraham. Si Abraham ay inutusan ng Panginoon at the age of 75. Hello? Sino ba dito 75 na? Or and above? Ay, sister, ay marami pa na. 75. Ano bang average ng buhay ng tao? Ngayon? 100 ba? 60. 60, grabe mo. Mata pa yun. 80? 80, 85? 90. Natin nalaman ako. Pero siguro mga 70, 75, okay na, no? Di ba? Bonus na yun. Gusto niyo ba umabot 75? 80? 200? No. Pero nakaratay na kayo, nadala na kayo sa... Sino ba yun? No? Anyway, yung paghihintay, like for example, no, si Abraham, ang sabi ng Panginoon at this age of 75, sabi niya, umalis ka dyan sa Ur, pumunta ka doon sa Kanaan, at pag pumunta ka doon, kasama mo lahat, pati pamilya mo, pati yung mga ari-arian mo. At ano magiging reward? Kasi wala siyang ano po, di ba kay Sarah? Di ba asawa niya si Sarah? Sarai, ng Abram tsaka Sarai yung pangalan nila. Ngayon, kapag ginawa nila yun, magkakaroon sila ng reward. Magkakaroon ng, may promise ang Panginoon na si Abraham ay magkakaroon ng mga descendants, ng mga anak na sindami ng mga Between. buwan. Hindi. Between. Sa langit. So, napakadami. Tapos imagine, at the age of 75, sinabi kay Abraham yun. Alam niyo kung kailan lumabas si Isaac sa Isaac? At the age of 100. So, ang tagal pa ng hinintay, ano po? Yung promise ni Abraham, 75, pero lumabas
100. So, naghintay siya ng ilang years? 25 years. 25 years. During the 25 years, sa tingin nyo, si Abraham din na nagtatanong, Lord, di ba nangako pa sa akin? Ano ba naman? Umalis na nga ako ng dati kong ano. Tapos wala. Pwede, di ba? Pati naging nandun pa rin sustaining faith niya. Amen? Si Sarah at the age of, saka siya ng anak? Age of 90. Meron ba ditong 90? Wala pa. So, tingnan mo yung katabi mo, pwede pa pala umanak yan. Hindi nga. No. Pwede pa umanak. Kasi pag sinabi ni Lord, promise yun eh. Promise yun eh. Pwede niyang gawin. No? Si Moses, ilang years ang travel nila from Egypt to Israel? 40 days. 40 years. Ang tagal. Ang tagal din ang hinintay nila. Lagi ko sinasabi, kapag ninakad mo ngayon, yung mula Egypt to Israel, isang buwan kaya mo lakarin. Pag sila, kung sa siguro sila nakarating, umabot sila ng 40 years. Ang tagal ng hinintay. Si Haring David, bago siya naging hari, inanoint siya, pero naging hari siya after 15 years pa. So, imagine, natatagal na po. Inanoint siya, tapos after 15 years, saka siya naging hari. O si Lazarus, kailan si Lazarus? Si Lazarus yung namatay. Ano po? Na di ba, sabi nga ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ano po? So namatay si Lazarus. Alam niyo, 4 days. Pag kanyang namatay siya, after 4 days, saka lang siya binuhay ng Panginoon. No? So meaning to say, naghintay pa si Lazarus. 4 days. Sabi siguro, Lord, kailan ka barating? Baho-baho ko na ako. Naagnas na ako. Amen? So, ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Na pagdating sa oras, no? Walang imposible sa Panginoon. Yun nga lang, ang importante rito, sabi nga natin, yan, makibasa. Waiting on God is never a waste of time. There's no waste. We are not wasting our time. At hintay. Ano po? Amen? Diba si Simeon? Kailan si Simeon, Pasko? Sabi nga niya, pag nakita ko na ang Panginoon, pwede na akong kunin ng Diyos. No? Kayo ba nakita niya si Lord? Hindi pa. Gusto niyo na makita? Ang problema mga kapatid sa mga tao, pag nandun tayo sa waiting season, nakakala natin pinaparusahan na tayo ni Lord. Tulitin ko yun. Minsan kapag nandun ka sa paghihintay, iniisip mo, naparusahan na siguro ko nila kasi wala na nangyari sa buhay ko. Tagal na hinihintay ko. Dahil dati ko pinagdadasal, lahat na ng santo pinuntahan ko, nagpasal ako ng krus niya sa may diyapo, lahat na. Pero walang sagot ang Diyos. Yun ang problema. Kaya lang, sabi nga dito, paniniwala kayo minsan na tinitingnan ng Diyos yung karakter ng tao sa paghihintay. Tinitingnan ng Diyos kung ano yung magiging attitude mo habang naghihintay ka. Sorry to say, pero minsan, hindi interesado ang Diyos kung yung problem mo masosolve o hindi. Ulitin ko yun. Ganda yun. Hindi siya interesado kung yung problem mo masosolve. Mas interesado siya doon sa paglago mo habang naghihintay ka. Amen? Halimbawa, di ba may tao, minsan may mga sakit, di ba? Habang naghihintay yan, tinitingnan mo yung sarili mo, gagaling pa ba ako? Pwede, hindi ka na gumaling. Ito hindi. Yes. Pwede kang gumaling. Pero salamat sa Diyos. Pero kung pwede ka rin naman hindi gumaling. Pero kahit hindi ka gumaling, ang nangyari naman sa'yo, napalapit ka sa Diyos. Mas okay din. Amen? Alam niyo yung father ko nung bago siya, kasi nagkaroon siya ng cancer, di ba namatay nga siya, 2023. Alam niyo nung mga siguro mga 6 months or 5 months or before ng kanyang paglisan, doon ko nakita yung tatay ko nung napakalamig sa Diyos. Totoo. Amen? Na ang tao pala, kapag may mga problema ka or ano, doon makikita na mas lalo lumalapit sa Diyos eh. Siyempre wala na yung masyadong pangarap, na sana ganito, makabili ako na, makapanag hindi na eh. Gusto mo na ako pangarapin eh. Lord, huwag mo na ako. Amen? Kasi nakita ko yung palalangin ng tatay ko nung nalalaman na, siyempre, nalaman mo may sakit ka,
Lord, pag hindi naman ako, sana ganito, ganyan. Pupunta pa kami kay San Roque. Pupunta kami sa mga ano. But then again, pag tagal-tagal, nag-iiba na yung panalangin ng tatay ko. Sabi niya, Lord, handa naman na ako. Hindi naman ako. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung paghihintay natin, minsan hindi siya a waste of time. No, so pagdalasan natin, kailangan open lang yung ating mga sarili. No? For example, may hinihintay kayo, asawa, hindi pa umuwi. Ama na. Ang mahalaga na palapit ka din kay Lord. Amen? May mga bagay na minsan inaalis sa atin ng Diyos. Pero may purpose. Minsan masakit. Yes, masakit. Parang yung puno, di ba? Minsan kailangan putulin mo muna para lumago siya. Pruning patawag mo. Minsan ganun ang buhay. Minsan yung gusto mo nga, yung pinaka-treasure mo, yun ang pupunin sa'yo ng Diyos. At matitira kang na yung mag-isa ka, sabi mo, ano mangyayari sa akin yan pag ganito? Kaya lang hindi mo ma-realize after a while, may tinutulog pa ng Panginoon. And it's all about sustaining faith, no? Tandaan natin, life is all about God. Saan ba tayo naka-focus? For example, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin, ng gifts every day. Saan ba tayo naka-focus? Sa Panginoon o doon sa mga gifts niya? Totoo? Di ba kunyari mayroong pinagdadasal? Sana maka-abroad ka. Ganon, for example, sa tagal ng pagdadasal mo, pag naka-abroad ka naman, minsan nakakalimot tayo. Amen? Totoo lang. Dito sa community, napakarami na po. Hindi naman tayo nanulungkot, ano po? Kaya lang yung may mga nangako, may mga talagang kasama natin, no? Minsan, mga estudyante pala sila, tapos nagkaroon ng mga trabaho. Well, hindi naman natin sinasabi na, ano kaya lang, yung ba naman, ibalik natin sa Panginoon. Lahat ng binibigay sa atin. Yun mas mahalaga. Ano po? Amen? Lakpan natin si Lord. Minsan, ang Panginoon, sa paghihintay natin, for example, ikaw nagugutom ka, there is a need. Amen? Pakisabi need. Need. Hindi ba pagsakit sa harap mo, yung puno na maraming bunga? Amen? Ano yung bibigay ni Lord? Ang bibigay ni Lord is the seed. Pakisabi seed. Seed. Kailangan mo ng pagkain, hindi kaya bibigyan ng puno ng maraming bunga. Ang ibibigay sa yung buto. May ano gagawin mo sa buto? Gagawin mo ng pakuan. Tatanim. Hindi kailangan mo sa itanim. No? At palaguin. Yan ituturo sa iyo ni Lord. Hindi yung right there and then. Alam niyo yung mga Israelites, yung nandun sila sa disyerto, sila yung humingi sa Panginoon. Ito, magandang example ng delivering at sustaining faith. Humingi sila sa Panginoon ng biyaya. Binibigyan sila araw-araw. May mga pupo, may mana. Ano yung mana? Tinapay. Binigyan sila ng magulang yun. Yung mana yung parang frost yun eh. Nasa umaga, parang yung itsura na sana magkaroon na dito, no? Pero nakakain nila. Ganun si Lord. Hindi pinabayaan ni Lord yung mga Israelites. Yung nagtatravel sila, papuntang Israel, from Egypt. And for 40 years, sinuplayan ng Panginoon ang mga Israelites ng kanilang pagkain. Araw-araw. Araw-araw. Walang puknat yun. Pero, masabi pero nung nakarating na sila sa Israel, itinigil ni Lord yung pagbibigay ng mana. Yes. Biblical yun. Pagdating nung nila sila sa promise na, itinigil na ni Lord yung pagbibigay ng mana. Wala na kayo. Pag kinabukasan, kala mo may mana pa, meron pa kayo mga pugo or what. Wala na. Bakit? Gusto na ni Lord, nandun ka sa promise land, kaya mag-cultivate ka, mag-plant ka. Ito yung mga buto, bibigay ko sa iyo, magtanim ka na ngayon. Amen? Ganun din ang Panginoon sa atin. Minsan yung gusto mo, hindi agad-agad mo makuha. May oras ang Panginoon at may tuturo sa atin. Minsan ibibigay sa iyo yung buto. May magtataka, ko to Lord. Amen? Di ba napakit mo ayon sa Jacobs? Humihingi ka kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng pang negosyo. Gusto ko ng magandang negosyo.
Tapos bibigay siya ni Lord 3,000 pesos. May makasarap ka, Lord, ano ni Lord, ako ba ko, Lord, 3,000, ano mangyayari sa 3,000? Di ba? Yung pala, gusto Pegweg. ni Lord, yung 3,000 mo, mag-aral ka. Mag-aral ka gumawa ng ganito, mag-aral ka gumawa ng tinapay, mag-aral ka gumawa ng ano-ano, para magamit mo. Yung pala yung plano ng Panginoon. Kasi hindi instant. Hindi nadadala si Lord sa instant. Ang tao mahilig sa instant. Hello? Yung may katabi mo. Di ba mahilig niya sa instant noodles? Di ba? Lahat yung instant. Eh, dati yung kape, pag ng kape ka, hiwa-hiwala yan eh. May asukal, may kape, may gatas, may tubig. Eh, hindi, di ba may 3 plus 1 ay, ano ba yan? 3 in 1? 4 in 1, 5 in 1. Lahat na ito, may wifi ka ng libre lahat. Kulang na lang, pagbukas mo, nandun din yung tubig, iinumin mo na ito. Lahat yung instant. Nagkaroon ng microwave. Amen? Pero pansinin ninyo, mahaba po ang buhay na tao, nagiging maayos ba? Hindi ba rin eh. Di ba? Ito ngayon, AI. AI generation. Sa tingin nyo, magiging kakampi natin AI? Hindi. I don't think so. Unang-una, papalitan niya ng tao. Pangalawa, kung kinakatakot ko dyan, personal ko lang, makakalaban natin yan. E paano pag AI yung mga polis, yung mga puro robot na? May puso ba yun? Wala. Wala. Pag sinabi, nakapuro-puro yung patayin ka, papatayin ka. Buti pa yung mga polis ngayon, mga sundalo, pag makakaramdam pa ng awa, pero yun wala na. Ayaw kung mabuti yung mga ganun, panahon. Amen? Kaya ang tao, ang hihilig natin sa mga. Kaya lang, para sa akin, kapit lang tayo sa Diyos. Mas importante. Amen? Amen. Next. God has timetable for everything that happens. May timetable si Lord. May timetable. Sabi ko nga, bakit kaya nung nagkasala si Adan at si Eva? Amen? Ba't nagkaroon pa naman haba, nagkaroon pa ng Abraham, nagkaroon pa ni Noah, nagkaroon pa ni David, nagkaroon pa ng sino-sino. Dahil pa propeta, bago si Jesus dumating. Eh kung dumating agad si Jesus, pag nagkasala yung tao, at least maayos na. Eh kaso hindi. Timetable ni Lord. Timetable si Lord. Kapatid, meron po sa inyo, pinili niyo yung birthday niyo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanong mo, ilan taon na ba? So, di ba? Kahit nga magulang niyo, pinili niyo ba yung magulang niyo? Gusto niyo ba yung magulang niyo? Yung magulang niya, gusto ba kayo? Yes daw. wala dito pumili ng, Lord, gusto ko yung panganak ako, ganitong araw. Gusto ko linggo, gusto ko December 25, pareho tayo. Wala. Bigla ka na ng sumulpot. Amen? No, di mo nga alam eh. Ganun din. Pag kinuha tayo ni Lord, pag tinawag tayo ni Lord, di mo rin alam kung kailan. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, magtatagal pa kaya yan? Amen. Hindi natin alam kung kailan. No? Hindi natin po alam. Kasi ang Diyos ang may alam ng timetable sa lahat ng bagay. Sabi dito sa Ecclesiastes 3 verse 1, there's a time for every the heavens. May oras ang Diyos para sa lahat ng mga bagay. There's time to be happy, time to be sad, time to mourn, a time to enjoy. Amen? Kasi imagine, nagkaroon tayo ng Advent season. Tama po ba? Christmas? Ang saya ng mood, festive mood. Ano po? Amen? Pero pagkatapos nito, ordinary season, magkakaroon na naman time for Lenten season, Quaresma. So hindi lahat pwedeng Advent lahat. Hindi lahat araw-araw Christmas. There's a time na kailangan hindi mo magmalungkot, kailangan mo mag-reflect sa buhay mo. Amen? Tandaan po natin, ang buhay natin para din rosaryo. Kaya kapag nagro-rosary ka, hindi mo, teka, maganda rin ang buhay ko. There's a joyful mystery, there's a sorrowful mystery, there's a glorious mystery. Maaaring ngayon, nasa joyful ka. Bukas, pwedeng sorrowful. But then again, nandun pa rin ang kamay ng Diyos. Amen? Parang ang buhay is like a gulong ng pala. Di ba? Nasa takto. Kantayan tayo, or pinag yata. Minsan nasa ibabaw ka, nasa
nasa ilalim, minsan flat ka. Amen? Ganun po. Next. God does not tell us the details. Ito may problema, no? Hindi naman sinasabi pa. Pero hindi mo naman kailangan manghula. Hindi mo kailangan pumasawa ba ako? Magkakanak pa ba ako? Makatapos ba ako ng pag-aaral ko? Alam niyo, just live one day at a time. Ang problema kasi sa atin, may mga tao na they live in the past. Ano yung mga tao yan? Yung hindi sila makamove on. Yung masyado silang na-stuck sa past. For example, may nawala sa family, hindi mo matanggap hanggang ngayon. You live in the past. May nangyari hindi maganda, you live in the past. Iba naman tao yun, they live for the future. Ang inisip din natin yung future. Di ba? Amen? Meron mong maliit pa yung anak mo. Sabihin mo, anak, pasensya ka na. Hindi ka na pwedeng pag-doktor, wala akong pera. Hello, maliit pa yan. Hindi mo pag-doktor. No? Parang inunahan mo na. No, you don't live for the future. Ayan yung future. Ang sabi nga ni Brother Rene, lagi ko naalala, sabi niya, si Lord na una na sa atin. Hello? Wala pa tayo bukas, si Lord nandun na siya. Ano importante? Just live. So ngayon, itong oras na to, yung quality time with God, mamaya tapos na ito ko, nasa labas na tayo, tapos na. Wala na. Kung ano yung kinakaharap mo ngayon, kaya ma-present. No? Live in the present. Hayaan natin ang Panginoon. Next, sabi dito, He has made everything suitable for it. They never had the slightest comprehension of what God has wrought. From the time past, meron tayong present, meron tayong future. Ang Panginoon, nasaan siya? Tanong ko. Nasaan si Lord? May past, may present, at future, di ba po? Nasaan ba si Lord? Sino nasabi na sa past? Sino nasabi na sa present? Sino nasabi na sa future? Sino walang masabi? Sabi, ang Panginoon is nandun sa lahat. Kasi nga omnipresent. Pag sabi omnipresent. Only Ibig sabihin present. omnipresent. Nandun siya sa past, nasa sa future siya, nasa present siya. So why you worry? Sabi mo sa tayo, huwag ka nag-aalala. Huwag ka masyado mag-alala. No? Masyado mag-alala. Sabi mo sa kanya, binamanin mo yung buhok mo. Totoo. Mag-aalala. Tayo mag-alala. Alam niyo, bakit ganito? Bakit kaya hindi natin alam? Alam niyo, ito lang eh. Kahit kalimutin mo natin sinabi ko, bakit pa tayo masyadong concerned sa time natin? Bakit minsan yung future natin, hindi natin alam? Alam niyo, saan naman sagot eh. Kaya nandiyan sa harap mo yung nasa ilalim. Jesus, I trust in you. Para magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kaya hindi natin alam ang mangyayari natin sa future. Di sana pinakita ni Lord yung magiging future mo. Kasi hindi. Ang gusto kasi ni Lord, magtiwala ka sa Kanya. Titiwala ko sa iyo ngayon, Lord. Bukas magtitiwala ko sa iyo. Sa ano ba kasi na magtitiwala ko sa iyo? Every day, natin yung magtitiwala natin sa Panginoon. No? Next. God is never in a hurry and is never late. Hindi siya nagmamadali. Hello? Ikaw ba nagmamadali? Hindi Tanongin po. mo katabi mo, nagmamadali ka ba? Hindi po. Gusto mo na mauna? And is never late. Hindi rin siya nalilate. Wala ka kasi siyang oras eh. He is timeless. He's not bound by time. No? Tayo na yung nagmamadali. Bakit tayo nagmamadali? Kasi limited ang tao. Hello? Limited kasi yung tao eh. Kaya tayo nagmamadali. Di ba? Minsan, pag sorry sa mga kababaihan, di ba pag umabot ka na ng mga 30 plus, tama ba? Medyo kinakabahan na. Hindi ko na ako ng mag-asawa. Lalo pag mga 30 something, no? Bakit? Kasi di ba hinahabol ng mga kababaihan, ng mga sisters. Kailangan na makapag-asawa para magkaroon ng Anak. diba? Kasi, ano tayo, limited tayo eh. Pero, magsabi pero, isipin natin, si Lord pa rin ang bibigay ng buhay mo sa magiging anak mo. Madami naghabol sa oras para makapag-asawa, pero hindi naman din nag-anak. Amen? So, hindi natin alam. Hindi natin alam. Nasa Diyos pa rin, no? Nasa Diyos pa rin yan.
So he's never in a hurry, he's never late. No, wala siyang time. Ano pa? Never. Ay, maganda to. Ito yung napapatunay na walang oras ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon dito, never forget this, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. Yung isang araw mo, years na kay Lord. Amen? Yung 1,000 years na binuhay naman ng mga tao, na mga daming nangyari, pero kay Lord, isang araw lang yun. Isang araw lang yun. Ano ibig sabihin? Anong message nito sa atin? Anytime, pwede may mangyari sa iyo ng miracle, Panginoon. Amen? Anytime, pwede kang bigyan ng grasya ng Diyos. Walang oras na kanya na, kailangan ganito. Tanong ko sa inyo, masama ba mangarap? May pangarap kayo. Anong pangarap mo? Share nyo naman. Hindi naman masama mangarap eh. Lahat naman tayo pwede mangarap. Gusto mangarap ng magandang pamilya. Gusto mo ganito, ganyan. Okay lang yun. Pero siguro, mas maganda, yung mangarap ka kasama ang Diyos. Tinatanong mo, tatangin natin ang Panginoon, Lord, ito pa ba pangarap ko? Yung pangarap ko din. Balik na rin natin. Yung pangarap ko, Lord, ito ba yung pangarap ko din? Amen? Amen. Ito mo sa mangarap. Kaya lang dapat i-taas natin sa Panginoon. Kasi nga, 1,000 years, wala sa Kanya. Siya ang bahala sa lahat. Sabi si Habakuk. Kaya si Habakuk, isang propeta. Isang propeta na propeta yan eh. Isang propeta na talagang kaya lang, dito sa mga verses before nun, sabi nga niya, how long, Lord, must I go for you? But you do not listen. Hindi ka naman nakikinig, Lord eh. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, Habakuk, ito tandaan mo, kung wala ka nakikita nangyayari, yun yung mga panahon na may ginagawa ko na kumikilos ako sa iyo. Kapatid, kapag maramdaman yung parang wala nangyayari sa buhay niyo, parang wala nagdadasal, alam niyo, piniprepare lang ni Lord ikaw mismo. Amen? Piniprepare ka lang ni Lord. Para pag binigay sa iyo yung biyaya, kaya mo at magagamit mo. Amen? Amen. Halimbawa, may bata, tapos 7 years old siya. Tapos ngayon yung mga magulang niya. Sa tingin mo, yung mga magulang niya, bibili na siya ng kotse. Hello? Kahit na gano'n kayaman yung magulang mo, bibili pa siya ng kotse. Anak, alin ka na, 7 years old ka na, hindi ka ito regalo ko sa iyo, Tesla. Oh, sarap naman gano'n. Kasabihin naman ako, hindi ko yan dati. Hindi pa naman ako marunong mag-drive kasi bawal pa. Amen? Ano ibig sabihin? At the age na pwede na siya, nakapag-practice siya mag-drive, nakakuha na siya ng lisensya, ano ba ngayon, 17? Tama? At the age of 17, nakapag-practice siya, nakapag-school na siya, meron na siyang alam sa mag-drive. Saka na siya bibigyan ng sasakyan ng tatay niya at nanay niya. Amen? Then prepared na siya. Handaan na siya. Minsan ganun si Lord sa atin. Hindi binibigay agad-agad eh. Kasi kailangan i-prepare at the right time. Ang sabi right time. Right time. Ayan po sa importante. Another is, God's timing is not always convenient for me. Sa time natin. Kasi nga wala siyang time eh. Bakit minsan, but Lord, bakit ba laging may delay? Bakit nga may delay, Lord? Alam niyo, hindi naman dinidilate ni Lord dahil gusto ko pahirapan. Hindi, kasi minsan tinitingnan yung tinetest ng paano yung faith natin. Yung talagang, at saka kung kailangan natin, yung pinagdadasal po natin. Amen? Ayan. Sabi dito, at the right time, I will answer your prayer. At the right time. At the right time. Huwag kang mag-alala. Kapatid, Huwag kang mag-alala. huwag ka masyado mag-alala. Sabihin ni Lord ang hinihiling mo. Magpakabait ka lang. Magpakabait ka lang. At the right time, God can do anything. Ang ganda nito. At the right time, God can do anything instantly. Ngayon meron kang pinagdadasal, pwede ibigay. Pwede ibigay ni Lord agad-agad. Amen? Ayun nga lang, depende. Oh, depende. Ito, tingnan natin yung verse doon. Sabi ni Lord, I am the Lord, so when the right time comes, I will make it quickly.
ibibigay ko agad ka. Kaya naman ibibigay agad-agad. Kaya huwag ka may inggit. Hello? Ay. Kung tinitini ibang tao, Lord, bakit ako? Ganito, bakit yung kapitbahay ko? Sama-sama na ugali, ang ganda ng bahay niya, ang ganda ng buhay niya, ang ganda ng tao sa banak ko. Ganito pa rin. Mainggit. Hayaan mo lang. There's the right time for everything. Amen? At kung may nabibless na ibang tao, pasalamat ka. Kahit na masama ugali, okay lang yun. Amen? Huwag tayo mainggit, no? At the right time, na-answer din ng Panginoon yung prayer mo. Kasi sa buhay, sabi ko, dalawa importante, dalawa lang. Yung paghihintay mo, at saka yung magtiwala ka sa Diyos. Yung trust kay God. Amen? Amen. Ako bilang pangulit, tingnan natin itong, bear with me, let's just read this. Alam niyo yung wedding at Cana? Magandang day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Sino yung nanay ni Jesus? Mary. Okay, better. Buti naman. Alam niyo. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Ano ibig sabihin on the third day? Ano ibig sabihin third day? It can mean, sabi ng mga scholars, it can mean, kasi yung wedding ng mga, during the time, yung mga Hudyo, ang wedding nila, it take 1 week. 1 week. Ganun katagal. Sa atin ba ang wedding half day na, di ba? Kasi pag 1 week, ubus pera ka. Ang dami mong handa, pero may lalitsyon yan araw-araw. Amen? Parang wala kang pera. Amen? Pero sa mga Hudyo, 1 week yung wedding nila, yung celebration. So bakit ngayon, 1 week din naman eh. 1 week na lang, 1 week na, tapos maghihiwalay na. Naman gano'n, di ba? So the third day of a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, nandun si Mama Mary, Jesus and his disciples had also been invited, pati mga disipulo ni Jesus. When the wine was gone, naubos yung anak. Siyempre, anak kasi talaga yung mas, instead of water, mas iniinom talaga ng anak. At saka lagi lapot may alak. Kikita naman natin sa gospel, di ba? Kapag sila nagsasama-sama fellowship, lagi may alak. So dapat dito may alak tayo lagi. And the wine was gone, this Mary said, "They have no more wine." Wala na daw pong alak. Ang sabi ni Jesus, ganito, "Woman, why do you involve me?" Napansin niyo, parang medyo in terms of respect, parang woman, nanay mo yan, hello. Pero alam niyo po, yung woman, it is not a disrespect. It is a respect. Mataas na rin na pa rin yung pagtawag. Parang yung woman sa kanila, di ba, pinanganak ang unang tao, di ba, man, si Adan. Yung si Eva, woman. Di ba? Yung si Jesus yung nakapako sa krus, yung hinabilan niya yung nanay niya, woman din ginamit niya. Woman, this is your son. Di ba yung nabili niya kay John? John. Tapos here is your mother. So yung woman, hindi siya disrespect. Hindi siya disrespect. Ang sabi ni Jesus, "Why do you involve me? Bakit mo ako sinasama dito? Bakit ako?" No? Pero tingnan nyo, sabi ni Jesus replied, "My hour has not yet come." Hindi ko pa oras eh. Hindi ko pa oras, sabi ni Jesus. Pero ang maganda ugali ni Mama Mary, his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Hindi nagreklamo si Mama Mary. Hindi siya nagreklamo, hindi sinabi kay Jesus, "Anak naman, mapapahiya ako sa iyo. Sige na, gawin mo ng anak to." Hindi, no? Grabe, respeto ng ina, no? Sa kanyang anak. Ang sabi pa niya sa mga disciples, sundin ang gusto niya. Amen? So tingin yan nangyari doon. Natiis ba ng anak yung nanay? Hindi po. Hindi. Alam niyo, ang gandang mensahe niya sa atin. Obedience. Lalo na kapag ikaw yung may hinihingi, ilapit mo sa nanay, bulong mo. Wala mo siyang dating, bulong sa Diyos. Amen? Lumapit ka kay Mama Mary. Ang lakas ng intercession. Kahit minsan wala pa sa oras. Pag nilapit mo kay Mama Mary, pwede magkaroon na agad-agad. Amen. Ang lakas ng nanay, impluwensya. And then, do whatever. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." Yung mga jars na naubos. And so they filled them to the brim. Then he told them, "Now,
draw some out and take it to the master of the banquet. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from. Though the servants who had drawn the water knew, then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests had had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs to which he revealed his glory, and his disciples believed in him. So this story is napakaganda na minsan sinasabi ng Panginoon, it is not my time. Pwede pa rin niyang ayusin. May pag-asa pa rin. Amen? Lalong-lalo na kapag tayo yung lumalapit sa Diyos. Minsan tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Kasi tinignan ni Lord yung puso ni mga Mary para sa akin. Kasi yung talagang napaka-pusilak na puso ng ina, yung tinignan. Tayo din siguro ganun. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, kahit kasi iniisip mo natin posible, hindi walang mangyayari. Kasi tinitingnan ng Diyos ang puso mo. Anything can happen. There's no impossible with God. Amen? Amen. Samahan natin si Lord. Lastly, let's show us favorably to the hope we profess, for He who promised is faithful. No? And be patient. As you, habang naghihintay ka, be patient. For the Lord's return, consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall, and in the spring they eagerly look the valuable harvest to ripen. Parang mga, di ba? Sino ba dito yung nanganak na? Hindi ako. Yung mga nabuntis. Di ba yung mga nanganak? Yan, di ba marami ng mga nanay dito? Di ba during that time, you waited for ilang months? 9 months. Mahirap ba yung mga anak? Mahirap. Masakit? Magastos? Pero sa'yo pa umulit, di ba? Di ba parang talaga yung tayo? Ayoko na. Pero nung lumabas yung anak, di ba? Tatuwa ka kayo? Ay, ba't ganito? Di ba? Lahat yan, lahat ng paghihirap. No? Kung naghihintay ka man. Di ba yung pag naghihintay ka, binong mo yan eh. Yung pagdating ng 9 months, excited ka na kahit masakit. Dapat ganun din tayo sa buhay. Amen? Kahit minsan masakit, kailangan natin pala excitement natin sa buhay. At darating ang time, one day, we will be with God. And that's the most perfect time. Ito yung ipinagdala sa natin. Amen? Maraming salamat sa pagkakas.